Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sabagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagnagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sabagkat nananalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking spiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makikapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya ni walang anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa lahi kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, nung mamatay po ang nanay ko, 3 taon na po ang lumilipas. During the grieving moment po, sa sobrang lungkot, sa bahagi ko po ay nasabi ko, I am no longer afraid to die because when I die and when I go to heaven, I know that I will find my mother there. Siguro po ito po yung mas malalim na pwede po nating tignan, na ang ating mahal na birhen ay iniakyat sa langit. Mas lalo po tayong binigyan ng assurance na wala tayong dapat ikatakot na mamatay. Dahil alam natin na kapag tayo po ay namatay, matatagpuan natin walang iba kung hindi ang ating minamahal na Inang Maria. Ngayon po'y pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Our Lady of Assumption. Gayon din ang Buena Hora na ating pong kinikilalang Birhen ng Quiapo. Pwede po natin sigurong i-translate na mabuting panahon o mabuting oras dahil po sa pagkakaloob ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Ano po ba itong assumption na ating pong pinagdiriwang? Ito po'y pinroklama ni Pope Pius XII noong November 1, 1950, na sinasabing ang mahal na birhen ay iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Paano po natin mauunawaan ang ganitong kalalim o sabihin po natin isang bagay na hindi kayang saklawan ng ating kaisipan? Alam niyo po, ito po ay pinaliwanag ni San Antonio ng Padua, si Saint Anthony. Sa bahagi po ni Saint Anthony, ang sabi niya po ay ganito:
Ang bagay na pagkakaloob ng Diyos kay Maria ng natatanging pagpapala, yan ay walang iba kung hindi ang paghahanda sa Kanya bilang sinapupunan ng Kanyang magiging anak na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya inilagay po siya at itinangi bilang isang kalinis-linisang babae. Kaya sabi po ni San Antonio, kung ang ilalagay sa sinapupunan ng babaeng ito ay bukod tanging kalinis-linisan, marapat lamang na linisin ang sisidlan o ang sinapupunan nang sa gayon maging karapat dapat siya sa mananahan sa kanyang sinapupunan. Kung ganon mga kapatid, ito po yung pinakikita po ni San Antonio. Kaya naman marapat lamang na iakyat si Maria dahil si Maria ay hindi nagkasala at itinangi ng Diyos para maging ina ng manunubos. Kung malinis po ang kanyang katawan at hindi nagkasala, marapat lamang po siya na iakyat sa langit. Kaya naman pinakikita po dito sa dogma pong ito ng ating pong mahal na Birheng Maria ay iniakyat kaluluwa at katawan. Dahil siya'y bukod tanging pinagpala at bukod tanging kalinis-linisan na naging sinapupunan ng kanyang minamahal na anak. According to Saint Anthony of Padua, may dalawang bagay po raw kaya si Maria ay naging marapat na iakyat sa langit. Una, ang pagkahiran sa kanya bilang maging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, ang bahagi ng kanyang pagkilala na siya ay Aba. Yung pong humility na pinoses ni Mary, ang kanyang kababaang loob at ang kanyang pagtingin sa kapangyarihan ng Diyos, ito po ang nagluklok sa kanya at ito ang nagbigay sa kanya ng katangi-tanging karangalan at pagkilala ng simbahan bilang ina ng Diyos. Napakagandang isipin po dahil ang ibinigay at pinagkaloob ng Diyos sa kanya ay isang karangalang iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Ang tanong po sa atin ay ito, ano naman ang saysay nito sa atin? Samantalang tayo punong-puno ng kasalanan. Simulan mo po sa kamay mo kung ano-anong ginagawa ng kamay mo. Magiging karapat dapat ba tayong pumanik sa langit? Tignan mo ang paa mo kung saan-saan ka dinadala ng paa mo sa ibang bagay na hindi naman kapaki-pakinabang. Tignan mo yung tenga mo. Ano bang pinakikinggan nito? Mas natutuwa po tayo kapag pinakikinggan natin ang chismis, ang buhay ng may buhay. Huwag na po nating tignan sa bahagi natin. Mas nakikita natin ang kamalian ng ating kapwa, ang ating mata, kaysa ma-recognize natin kung ano ang ating kamalian. Ang bibig po natin. Marami tayong minaragtes, marami tayong sinirang buhay dahil sa mga salitang hindi magagandang lumalabag sa ating bibig. Kung ganon, hindi tayo karapat-dapat. Paano po ngayon tayo magiging karapat-dapat at anong sinasabi po sa atin? Walang iba kung hindi ang halimbawa ni Maria. Una, pinakikita po sa atin, kung hindi ka karapat-dapat, then strive to be worthy. Pagsumikapan mong baguhin ang iyong buhay at ngayon binibigyan ka ng isang halimbawa, walang iba kung hindi ang mahal na Birheng Maria. Siya po'y isang huwaran. Huwaran ng isang ina, huwaran ng pagiging mabuting tao, huwaran ng pagiging disipulo, huwaran ng pagtugon sa kalooban ng Diyos. Hindi man niya naiintindihan. Mga kapatid, ito po yung mga bagay na pwede po nating paghugutan nang sa gayon ang ating kasalanang taglay-taglay ay malinis nang sa gayon tayo ay maging karapat-dapat. Ikalawang bagay na pwede po nating tignan sa pagdiriwang natin ang assumption.
Ang pagdiriwang natin po ng pag-akyat ni Maria sa langit ay isang napakagandang bagay na pwede nating panghawakan. Yan ay walang iba kung hindi ang pag-asa. Binigyan po tayo ng pag-asa. Kahit ano po ang pinagdadaanan mo, maging problema yan pinansyal, maging problema man yan sa pamilya mo, maging struggle man yan sa buhay mo, o kaya naman kahit ano pa, kahit na karamdaman. Sinasabi po sa atin ang bagay na ito, that you are not destined to stay here. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng isang lugar, at yan ay walang iba kung hindi ang makasama siya sa langit. Ito po ang ating tahanan. Kung ganon mga kapatid, pag-asa ang pinaghahawakan natin. Ang pananampalatayang mayroon tayo ay hindi lalarawan ng mahal na birhen na nagsasabi sa ating, anuman ang mayroon ka, anumang suliranin, anumang sakit ang nararamdaman mo, magwawakas yan dahil inihanda ng Diyos ang para sa iyo. At yan ay walang iba kung hindi ang makasama ka niya sa buhay na walang hanggan. Ang Birhen ng Quiapo po ang tahanan ng Buena Hora. Ang Birhen ng Quiapo. Marapat lamang po na manahan siya rito dahil narito po ang poong mahal Nazareno. Ang larawan ng tinatawag nating paghihirap, ang larawan ng tinatawag nating pagmamahal. At ngayon sa kabila po nito, sinasalarawan naman ng mahal na Birhen na ang lahat ng kapighatian ay magwawakas dahil pinagtagumpayan nito ng kanyang mahal na anak. At ibinibigay sa atin ang tunay na pagtitiwala tulad ng mahal na Birheng Maria. Sa araw pong ito, mga kapatid, magalak po tayo dahil alam po natin na hindi magpapatuloy ang paghihirap na nararanasan natin. Magwawakas ito dahil pinaghandaan tayo ng Diyos ng isang tahanan. At yan ay kanyang pinatutunayan sa mahal na Birheng iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Sa mahal na Birheng Maria, nagbibigay tayo ng pasasalamat, nagbibigay tayo ng pakikilala na harinawa, ibigay sa atin ang tunay na lakas nang sa gayon maihanda natin ang ating sarili upang maging karapat-dapat tayo sa ating pag-akyat sa langit. Amen.